For clarification lang, kasi habang nakikinig ako sa iyo, ang biohacking ba, ibig sabihin walang iniinom na na vitamins or gamot? Meron din po, pero not blindly. Kumbaga, hindi lang po ako umiinom ng Centrum just for the heck of it. Parang gano'n. Meron pong self-informed parang protocol. So, kailangan ko ba to o hindi? Or am I just making, expensive peas? Meron ba talagang use ang vitamins na ito o hindi? Parang ganon. So, kung talagang you have a deficiency and you have a blood test and then you take supplements, you take focus supplements lang. Very specific. Hindi lahat ng supplements. Ayun, magandang gabi mga partners. Ayun, at welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun, at syempre ngayon po ay August 19, 2025. At syempre kasama natin si partner Manuel dyan sa studio. Magandang gabi, partner. Good evening, kapartner Randy. At sa ating mga taga-subaybay kay Ma'am Crest na hindi muna natin makakasama pero nandyan lang po siya. Medyo busy lang. Maraming tinapos. Parang ikaw, Sir Randy. Di ba? Pero kahit pa paano, nandyan ka naka-remote ka, may programa pa rin. Kasi kompleto pa rin po kami para pag-usapan ang napakagandang topic tonight. At pwede sila manood. Kapartner Randy sa ating Facebook page na UNTV Radyo La Verdad at business natin to on air at on YouTube naman. We are live on our 24/7 podcast sa UNTV News and Rescue. Kapartner Randy. At syempre, kung may suggestion kayo or may question kayo or gusto nyong topic this coming days po, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayan. Yun, buti. Memorize mo na yan, kapartner Randy. Oo nga, kanina nawala pa eh. Kinabahan ka, no? Kinabahan ako. Huwag ka mag-alala. Kitang-kita ko yun dito, kapartner Randy. Pero salamat pala, kapartner Randy, sa mga messages na nare-receive natin sa social media, sa Facebook ng business natin to. Napakaraming inquiry tungkol dun sa isa nating topic tungkol sa napag-usapan natin na virtual assistant na topic natin. Napakaraming mga messages. Salamat sa kanilang response. Yes. Oh. Oo. Dapat kailangan natin siyang sponsor at mukhang kausapin natin si yung ating guest dati. Tama. Matulungan tayo sa mga response sa kanila. Pwede bang pwede natin siya kasi may link na may name niya and page niya, baka pwede sila tanong din kay sa guest natin na yun. Correct. Sasabihan ko siya this coming days po. Alright po. Ayun. Sige partners, diretso na natin. Go ahead. Oo. At syempre may paalala muna ako partner sa this coming August 20 e-filing at e-payment ng mga BIR Form 1600 WP. Ito po yung remittance return of percentage tax on winnings and prices withheld by racetracks operators sa EFPS and non-EFPS filers for the month of July 2025. At syempre this coming August 29, deadline ng mga naman yan, ng mga quarterly ITR natin. Ayan, ng mga corporation. So, sa lahat ng mga OT group, wag pa, hindi kayo mag-OT, gawin nyo na ang inyong mga trabaho ngayon. 10 days pa, kaya pa natin yan. Yan ang paalala. At syempre mga partner, umpisa na natin ang first segment natin ngayong gabi, ang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News, kapartner Randy at mga kapartners nating kasangbahay na nanonood ngayon at nakikinig sa Radyo La Verdad 1350 at nasa ating mga platforms sa Facebook and YouTube. Eto na. Alamin natin ang balita mula kay Cecil Alabata. Game over para sa online gambling sa e-wallet apps. Magandang gabi, Cecil Alabata Cruz.
Inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng financial institutions na tanggalin ang mga link papunta sa online gambling sites. Simula pa nitong August 16 ay inalis na ng GCash ang access sa GLife Gaming habang tiniyak ng Maya na magpapatupad din sila ng pagbabago. Pinapayuhan ang mga users na agad bawiin ang kanilang pera mula sa gaming accounts bago tuluyang mawala ang access. Ayon sa BSP, layo ng kautusan na protektahan ang kaligtasang pinansyal ng mga Pilipino at iwasan ang negatibong epekto ng online gambling. Yan ang balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Partner, pabor ako dyan sa ano na yan. Pagwala ng link sa app natin sa mga GCash, sa Maya, yung mga yung pagbabayad natin sa online e-wallets. online platform. Yes. Oo. Yes, actually may mga kilala ko gumagastos 100,000 na Grabe. ang natatalo nila. Sabi ko, paano na ang inyong pamilya, di ba? Tama. Magkikilala naman ako, kapartner Randy, na baon sa utang. At ngayon, nahihirapan magbayad dahil dyan sa mga gambling na online. Para sa akin, pag tinanggal nyo dyan sa mga e-wallets na yan, dapat tanggalin nyo pati website nila. May website pa sila Di ba, kapartner Actually, Randy? partner, may isa pa yung MYEG. Dumidiretso sa online platform, sa mga GCash yan Okay. So talaga... So dapat tanggalin din yun. Opo, ang puso daw natin, kapartner Randy, baka malaglag. Kasi ako, never ako nagsugal. Pinapalo ako ng parents ko pag nagsusugal ako. Salamat sa aking mga parents at sa mga natututunan natin. Bawal talaga magsugal. Kaya yun ang problema. Maganda na gawa ng paraan matanggal yung mga links na yun. Kasi nakikita ko rin sa mga e-wallets na yun. Sabi ko na ba to? Pero never kong clinic kasi baka mamaya kung anong i-offer sa akin, ayoko naman magsugal. Okay ka dyan. At nakaka-addict yan, partner. Naku. Kapag naumpisa mo yan, dediretso na yan. Yan ang problema. Ubos ang mga savings. Yan ang problema. Correct. Baka hindi lang savings, pati property, di ba? Oo, yan lang. Pati mag-asawa naghihiwalay dahil dyan Kaya sana ay maiwasan yan at ma-aksyonan ng gobyerno. At Ayun. pati asawa daw ay nabibenta. Grabe naman yan. Sino ba yung nagsasabi niya? Huwag naman sanang ganun kasi kawawa ang pamilya talaga sa sugal. Yan ang dapat. Kasi ang sugal, may sugal na legal may illegal naman. So dapat talaga pati legal ay mapag-aralan na huwag kumala talaga sa internet. Correct. Wag na tayo magsugal. Legal yan o illegal. Yan ang problema. Yan, Magtrabaho na lang tayo mga partner. Right. At dahil dyan, kapartner Randy, meron ata tayong gap before dahil sa special guest natin. Yes. Kaya partner, huwag kayong aalis. At pag-uusapan naman natin ang tungkol sa biohacking. Nako, ano ba tong biohacking na to? Nako, naguluhan ako sa biohacking. Sabi ko nga, baka ba tungkol sa mga hacker? Kasi minsan na-hack na rin yung isa kong account Kaya kinakabahan ako. Na ako na-hack. Kaya mamaya lilinawin ng guest natin na nandito na sa studio kapartner Randy. Ayun, kaya sa mga partners dyan natin, sa mga nakikinig po, huwag kayong aalis po at magbabalik po ang programa nyong kasanggan nyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell.
every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To. Sa mga nakikinig po dyan sa radyo, pwede po kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408 kung may tanong po kayo o suggestion or may reaction po kayo sa ating topic ngayong gabi. Ayun. So, kasama ko ba si Brother Bengen o ako lang? Mukhang ako lang ngayong gabi. Tingin ko. Anyway, pwede kayo din mag-comment dito sa ating page, no, sa Business Natin To on air. Ayan. At nako, nakita ko si Brother Nandito lang ako. Nandito lang ako, partner Randy, kaya nga tuwang-tuwa ako sa mga sinasabi mo at mga sound effects natin. Nagugulat ako. Pero yan nga, partner Randy, pwede pa rin silang mag-comment sa Facebook, Business Natin To on air, and don't forget to share this live stream, partner Randy. Ayun, partner, may tanong ako sa iyo. Yes. Mat ba yan? Narinig mo na ba yung biohacking na ba ng bio? Gulo-gulo din ako kasi parang first time ko nabasa. Actually, kagabi ko pa nabasa eh. Sabi ko na kayong biohacking. Nagbasa ako ng yung nahack na bioman? Pwede ata kasi nandun yung dalawang words eh. Pero hacking, medyo kumbaga na-curious ako bakit may hacking na word dito sa biohacking, kapatiran. Malalaman natin sigurado yan tonight. Ayun. So, simulan na natin, partner, no? Alamin natin sa ating susunod na segment ang Business on Demand. Business on Demand. Dahil sa mataas na demand sa trabaho at stress sa negosyo, kalimitan na nadidrain ang isip at nakakaranas ng burnout ang mga empleyado at mga negosyante. Nako, naranasan ko yan. Hindi lang ito nangyayari sa ibang bansa, kundi maging sa ating bansa ay kalimitan itong naranasan. Nako, kaya naman isang American entrepreneur at author ang nakaimbento ng tinatawag na biohacking, kung saan kilala ito bilang human enhancement upang mapabuti at ang kalusugan at kaisipan. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy, kaya ngayong gabi, hindi po bukas, ngayong gabi talakayin natin kung paano nga ba nakakatulong ang biohacking sa mentalidad, kalusugan at produktibidad na sa isang individual. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin ngayong gabi ang isang human coach, country's first certified GHK consultant, isa rin certified Psych K Health and Wellbeing Facilitator, and Sounder Sleep System. Mukhang kailangan ko siya talaga makausap. Teacher. Ay, gusto ko yan. Dapat nandyan ako, kailangan makausap yan. Narinig mo yan, ha? Sounder Sleep System. Sabi ko, parang kailangan ko talaga to. At parang ikaw lalo ka naka-partner, Randy. At siya rin ay isang teacher with advanced training in EFT, biohacking pioneer sa Pilipinas at founder ng UNLTD.ph. Ka-partner Randy, walang iba. Let's welcome to the program sa Business Natin to, Miss Ellie Abela. Hello, ma'am. Hello. Good evening po sa inyo. Good evening. Good evening, partner Randy, partner Manuel, Yes. and good evening po sa mga nanonood tonight. At maraming salamat, binigyan niyo po ako ng pagkakataon para i-defend ang biohacking. Yun dahil nga. ang dami pong natatakot sa word na hacking. Baka po? hacker po kayo. Ay, hindi. Biro lang. Biro lang. Hindi po, legal po ito na hacking. Legal. Oo, for sure yan. Yeah. Okay. Ka-partner Randy, nakakatawa sa smile pa lang ni Ma'am Ellie, marami siyang sasabihin talaga, ka-partner Randy. Okay ka dyan, partner. Ma'am Ellie, ito ang unang question ko ngayong gabi sa iyo. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin yung biohacking? Medyo sa amin kasi yan bago lang sa aming
pakinig sa aming ears na yung biohacking. Baka bio man na hacking yan. Parang bionic man or something, Bionic, do. yeah. Oo. Parang in a way. Pero ano po, kasi ang biohacking nag-start po yan sa yung entrepreneur na US entrepreneur na sinabi ninyo nung start. Si Dave Asprey po. No, siya yung aking mentor. Wow. So I was directly trained by him. Na itong biohacking movement ito, nag-start yan ng 2011 pa, 2012. Oh. So Tagal na. mga 20 silang tao na parang nag-start ng movement. So parang yung biohacking, it's a parang radical self-help movement. Okay. In a way. Kasama rin dun yung self-quantification. So alam natin lahat ng numbers natin, yung mga blood test results natin, yung oras ng tulog natin, yung quantity ng macros natin, yung protein, fat, and everything. Basta radical self-quantification and self-experimentation. Ibig sabihin nun ay responsable ka sa mga decision na tinitake mo about your health, yung kung anong pagkain ang kinakain mo, kung anong movement, ganyan. Lahat is your responsibility. Okay. At mag-experiment ka kung okay ito para sa iyo. Kung hindi siya okay, then change. And then may mga coach ba dito or parang kinoconsult na kung may doctor bang kinoconsult dito habang ginagawa mo yung experimentation? Yes, absolutely. Kung kailangan. Okay. Kung kailangan ng expertise ng doktor o kung ang kanilang deep medical knowledge ang kailangan for advice or recommendation. Yung kakaiba lang sa biohacking ay ikaw parang ka-teammate mo ang mga professional, ang mga medical professionals. So yung mga doktor, mga nutritionist, psychologist, ganyan, teammate mo sila. So hindi ka kukuha lamang ng advice sa kanila, ay magkakaroon kayo ng conversation or dialogue tungkol sa kalusugan mo dahil ang nakakaalam sa lahat ng tungkol sa iyong kalusugan ay ikaw. Yes, No? So parang yung power, yung responsibilidad nasa kamay mo. So yun yung difference ng biohacking. At ang tawag sa kanya ay biohacking po. Yan ay nga. Bakit po? Yan na. Ito si Dave Asprey po kasi, siya, tech guy siya, galing siyang Silicon Valley. Okay. So, computer programmer talaga siya dati. And then, ang dami-dami niyang sakit nung in his 30s. Ang dami niyang sakit. Meron siyang autism, meron siyang thyroid issues, meron siyang mababang testosterone. Ang dami-dami. Pumunta siya sa Buhay pa naman, ma'am. Buhay pa. Super buhay. So, Kinabahan ako sa tanong na yun. never been better po. Alright. Never been better. Pero So, may autism siya. may autism siya. Gumagaling pa ba yung autism or tuloy-tuloy yun? Nababalanse po. Yun. Ang autism, Actually, pag autism kasi pinag-uusapan, minsan may mga nababasa ko na itong isang genius na ito, may autism. Yes. So, yung ba ang dahilan ata kung bakit ganun siya? yes, in a way, kasi ang autism, dahil yan sa karanasan na medyo malubha na nangyari nung kabataan. Okay. No, usually kasi ang autism naglaland siya sa mga kabataan between 3 and 6 years old. Yes, No? yes. Dahil sobrang bata pa. Yung brain ng bata ay nagde-develop pa. At meron siyang naranasan na hindi siya safe. Okay. Oo. So we actually sa biohacking alam namin kung ano yung nagko-cause noon. So yung katalinuhan na ng mga kabataan, hindi lahat sila ganoon, 'di ba? Pero there are some na sobrang talino. Parang kasi pag ang bata nakaranas ng sobrang malubhang trauma, umaakyat yung brain, nag-upgrade yung brain sa mas mataas na frequency para ma-survive niya yung malubhang trauma na yon. So some of them nag-equate yon na magaling sila sa math. Yeah. Yung iba, prodigy sa piano. Yung iba, sobrang na may memorya nila lahat ng kung ano-ano, 'di ba? Lahat ng facts, no? Lahat ng trivia alam nila. So it's just it's an upgrade ng brain. Kasi ganoon talaga yung utak natin eh. Pag may survival, pag hindi tayo safe, merong mechanism sa katawan na natin na nag-activate. No? So, ito yung nangyari dun sa mentor po ninyo na binabanggit kanina na kung bakit kung saan nagsimula ang biohacking. yes, so not just autism but also ang dami thyroid issues, tapos he was almost obese po, he was like 300 pounds, ganyan. Ang dami niyang sakit, tapos marami siyang brain fog, and then he was coding in Silicon Valley, so parang wala na siyang mental performance, ang sobrang baba. So pumunta siya sa ilang doktor, and sabi ng mga doktor, wala kami magagawa para sa iyo, gamot na lang, mag-exercise ka na lang, at yun lang. Pero walang nag-work. So sabi niya sa sarili niya, okay, maghahanap ako ng solusyon dahil tech nga siya, diba? Yes. Maghahanap ako ng mga machine kung
mag-experiment ako. So during that time, mga siguro 90s or early 2000, merong mga small gadgets from Russia, ganyan. Kasi yung mga Russia, di ba, yun yung mga gadgets at the time. So tinry niya at he got better, felt better. Nag-try rin siya ng mga ilang supplements. At yung pinakamalaking na-try niya na sobrang na-inspire siya, pumunta siya sa Tibet. Umakyat siya sa nag-hiking siya doon sa mataas na mountain. And sa Tibet, nag-serve sila ng yak butter coffee. So yung yak device, the animal. Tapos make butter and tea yata, yak butter tea. And nung tinry niya itong yak butter tea, sobrang luminaw yung yung yak mind butter niya. Parang nawala yung brain fog niya. Tapos feeling niya ang lakas ng energy niya. Kayang-kaya niya mag-hike ilang araw. Tapos sobrang klaro ng brain niya. Sabi niya, ano yan? So sabi niya, it's the butter. It's the fat, saturated fat. Okay. And dito nagsimula ang bulletproof coffee. Alam niyo ba kung ano yung bulletproof coffee? Ano po yun? Hindi siya tatablan ng bullets? Ay, hindi ko naririnig yun. Kasi, first time ko rin. First time. Okay. Yeah. Medyo famous po siya sa mga nakikito. Okay, sa keto diet. 2015. So, so we have mga nagko-crossfit, those people, they use bulletproof coffee. So, ang bulletproof coffee po, may MCT oil, which is short chain coconut oil, short chain siya. So, short chain triglyceride, umaakit yung ketone sa brain agad without digesting. And then, saturated fat, may butter rin siya. And then, blended. Ang result po nun, pag yun yung breakfast ninyo, sobrang klaro ng brain. As in, hindi pa kayo nagugutom, kaya ang dami pumapayat. Naku, kaka-partner Randy. Parang gusto natin to matry. Gusto natin yan? Yan po ang pinaka-first na biohacking. Yun. So, paano nag-develop ito, ma'am? At paano ito makakatulong sa productivity ng mga individual, like yung mga napakarami tayong viewers ng mga entrepreneur, mga business people. Yes. Paano ito makakatulong? So when pag bumalik tayo sa definition ng biohacking. So, ang biohacking, paraan siya ng pag-optimize ng katawan at ang isip, no? So, pamagitan ng science, so science, technology, at saka meron rin pang araw-araw na daily habits na pang-optimize. So basically, yung tao is responsible para sa kanyang own na katawan. So you could call it siguro parang do-it-yourself biology. Pero hindi lang po siya self-care. Talagang in full control po kayo ng health ninyo. So responsible po kayo sa how you feel. No? So ang biohacking, pwede po siyang gamitan ng free biohacks. No? Pwede pong yung pagkagising lalabas yung mata sa labas sa araw para lang magkaroon ng signal ang pituitary ng araw at sabihin sa katawan, gising na. 'Di ba? At sunset, same thing, para sasabihin ng near infrared waves ng sunset, sasabihin sa hormones ng pituitary, melatonin, mag-pour ka na para umantok na. Tulog na. Oo, mga things like that. So, libre yon. And then there's nutrition, there's bulletproof coffee. Meron din advanced biohacking machines. At yes, kapatid, go ahead. Opo, for clarification lang, kasi habang nakikinig ako sa iyo, ang biohacking ba, ibig sabihin walang iniinom na vitamins or gamot? Meron din po, pero not blindly. Kumbaga, hindi lang po ako umiinom ng Centrum just for the heck of it. Parang gano'n. Meron pong self-informed parang protocol. So, kailangan ko ba to o hindi? Or am I just making, expensive peas? Meron ba talagang use ang vitamins na ito o hindi? Parang ganon. So, kung talagang you have a deficiency and you have a blood test and then you take supplements, you take focus supplements lang. Very specific. Hindi lahat ng supplements. Yes. And then pag hindi na kailangan, stop na. So, kumbaga, talagang ginagamit siya as supplement. No? It supplements a deficiency. Yeah, may nababanggit na kayo, ma'am. Ma'am Ellie, na mga like supplement or like itong mga vitamins, may mga dapat kung ginagawa ito ay guided pa rin to ng mga doctors natin? Yes, pwede if you are really want to be guided by doctors, no? If you really believe in their advice, pwede naman po. Yes. Oo, pero the biohacking movement kasi is self-health.
So, you are responsible sa iyong ano. If you need the advice of the doctor, then get the advice Okay of the lang. doctor. Oo, definitely okay lang. But it also, kasi yung tinuturo namin is you want to be responsible for yung katawan mo, yung kalusugan So parang mo. may, Ma'am Ellie at kapartner Randy, may program na ibibigay kayo sa inyong, ano ba, pasyente ba ang tawag or client? Client lang po. Yeah. May program na gagawin. Halimbawa, katulad ni kapartner Randy at katulad ko, ang salitang pagtulog ay napakasarap pakinggan yan. Yes. Pero, mahirap gawin talaga sa mga tulad namin. Paano makakatulong ang biohacking sa mga kulang sa tulog at hirap matulog? Yeah, so marami po tayong techniques na tumutukoy specifically sa tulog talaga, kasi para sa mga biohacker po, ito po yung pinaka-importanteng part ng ng kalusugan talaga. Kasi ang sleep, ayan lang po ang hindi tinatanggal ng Mother Nature. Ibig sabihin po, kailangan natin siya kahit 1/3 ng buhay natin ay tulog tayo. Kahit may mga deadlines. Kahit po may mga deadlines. Exactly. Nakaka-relate ako dyan, brother. Kaya nga Oo. And then, so, ito parang, ito ay nature lang nagsasabi, dapat talaga matulog, magpahinga. Oo, dapat talaga magpahinga. So, meron po tayong problema gaya ng mga nag-BPO, no? Na yung mga kliyente nila is from the US, ganyan. So, meron kami mga hack. So, actually tawag siya biohacking kasi we're hacking the biology. Yung hack po, it's like parang it's a word for something clever. Diba? A clever shortcut. Okay. Parang ganyan. So, yung hacking, dun siya galing. Hindi siya yung hacking na, somebody hacked me na may pandaraya or something. But it's like a shortcut. Oo. Yes po. Kapartner Randy, go ahead. Ayun. Maaari ba itong makatulong na, no? Kasi masado ako, daming work from 8 a.m. 8 a.m. ba? Hindi. 6 ata. Kasi ako ng 2 a.m. pala. Wow. Up to 5 p.m. Ito ba ay makakatulong ba to sa aking stress management? Itong biohacking? Yan po yung core ng biohacking, ay yung pagtitraining sa nervous system natin na maging resilient. Dahil ang stress po, galing po yan sa nervous system. Hindi po ba? So, yung stress hormone, yung cortisol, palagi yung nagpapump, no? Pag sobrang stress talaga, napapagod tayo. No, so yung biohacking, nagtuturo po yan ng techniques kung paano maging resilient. Kunyari, magte-take po kayo ng let's say every 2 hours, mag-take po kayo ng 10-minute breathwork break para lang ma-reset yung brain and body. Pero kailangan yung gawin yun. So kaya nga yung biohacker talaga, kusa na siyang gumagawa ng effort para gumanda yung kalusugan niya. Kasi wala nang ibang gagawa para sa inyo. Yung doktor, nagbibigay ng advice, pero nasa inyo po yung gawa. Yeah, susundin mo ba? Or ito ang ginagawa mo ay pagtutuloy mo? So ang ganda nun, tutulungan ng biohacking ang katawan na mabalik yung normal na talagang ginagawa. Yes. Na sinisira naman natin dahil nga may trabaho tayo, we have deadlines, kailangan tapos minsan nasanay na tayo, minsan, di ba kapartner Randy at Ma'am Ellie, matutulog talaga. Minsan, pag sanay ka ng 2 or 1, doon ka matutulog, doon talaga eh. So, pwedeng mabago yun ng techniques. Yes, mabago, pero kailangan po talaga self-discipline. Kasi ang biohacking, yung at the core of it is mag-a-align po kayo sa nature's laws. And part of yung nature's laws is yung circadian rhythm, 'di ba? Meron tayong time na dapat magtrabaho is when the sun is up. Okay. And hindi lang yun parang obvious. It's just because yung araw, marami po yung signaling na nangyayari through the eyes and yung hormones natin. Yung hormones na yun is for daytime, for activity. Tapos yung pagbaba po ng araw, yung near-infrared wavelength na sobrang haba, nagsisignal po yan sa mga mata natin na sasabihin, paggabi na, patulugin na ito. Okay, so bale 6 o'clock, 7 o'clock, kailangan nag-wind down na yan. Yung melatonin, nagpo-pour na yan, slow pour siya. So by 10 p.m., antok na. Tulog na, gano'n. So, if we are not following that po, meron po tayong namimiss na mga windows of repair. Kasi every 2 hours, meron pong nangyayari. May human growth hormone that happens at 12 o'clock. At 1 o'clock, there's liver cleansing. At 3 o'clock, there's pruning of the brain. Diba? We have REM sleep. Ang daming nangyayari. No? So, if you know Chinese medicine. Dapat mangyari yun na wag mong tulog ka. Dapat tulog ka. Kapartner nila, tulog ka naman ng alas 3, pwede ba? Oo.
Gising na ako nun eh. Gising na. Paano yun, Ma'am Ellie? Kung 3, kailangan na, may mga times talagang kami, kailangan gumising ng 3 kasi 5 aalis or may gagawin. Yeah, oo. Paano yun? So, kailangan nasa sa inyo din naman yun, di ba, yung feeling nyo. Ano yung feeling nyo? Yeah. Pag hindi kayo nakakatulog ng let's say, 6 hours at least. Ano yung mainit ang ulo. Parang marami akong gustong sagutin. Oo, di ba? Yes, exactly. Sensitibo po kayo sa mga comment ng tao, naiinis kayo. Ayaw magbasa ng social media minsan. Pero yun, trabaho ko. Ang hirap. Tapos gutom kayo palagi, di ba? Yan, isa pa yan. Ayun, meron kayong munchies, ganyan. Oo. So, ang talaga is as much as possible, kailangan self-discipline na talagang pagbabalik sa natural rhythm ng nature. Yeah. Kasi yung katawan natin evolved over billions of years. Ganun pa rin. It's the same. At kailangan din ba, Ma'am Ellie at ka-partner Randy, baka pwede ka mag-follow up dito. Kailangan ba kung susundin natin ang gusto ng nature, kailan ba nakatira tayo sa maraming may garden or may mga puno, ganon? Ideally, maganda uwi na po tayo siya. sa probinsya ka, partner Randy. Ideally. Sa probinsya ka na. Pero ideal yun, pero hindi po practical, di ba? Yeah, yan nga eh. So, pati yun, pwede natin i-biohack, di ba? Lagyan ng plants, yung mga plants na nilalagay natin, yung nagki-clean ng air, like snake plants. Yeah, may mga ganon. Nilalagay sa ng bahay. Oo, and then, yung bintana, buksan once in a while, di ba? Once in a while, mag-expose ng eyes doon sa natural sunlight. Ganyan, mga ganyan. Pwede. So, kapag Randy, go ahead po. Sige po. May possible ba downside yung biohacking? Meron po. Unang-una, kasi ang biohacking po, marami po siyang libre, which is what I like kasi gusto kong tulungan yung kapwa nating Pilipino na wala namang pera pambili ng mga biohack, mga mahaling machines, di ba? So there is a level ng biohacking na sobrang mahal. Like yung mga clinical grade non-medical machines na meron ako kunyari sa center ko, they're hindi po siya cheap, no? That's one of the downsides po na hindi po siya sobrang accessible sa lahat. No, that's one. Usually magkano yan, ma'am? Yung mga machine po na yan. So like yung mga yan, the ones yan there, nasa $5,000 to $10,000. Wow. Ganyan. Hindi siya available sa Philippines, ma'am? Opo. I might also distribute them sa Pilipinas. Pero these ones kasi, I wanted to bring yung option ba sa mga Pilipino na clinical grade non-medical para we have also an alternative kaysa gamot lang or medical advice lang, at least some alternative na meron. May relation ba ito sa pag-yoga ng iba? Parang nakikita ko sa ginagawa nila. And may exercises, ganun po. Oo, kasama din yung biohacks, ang movement exercises. Kumbaga, ang movement, hindi lang po siya cardiovascular or yung pag-exercise, pag-workout lang po. No? There's such a thing as smart movement. So, neuro movement. Kumbaga, it's the brain and the body moving together. Wow. Gaya ng Feldenkrais, ganyan. So, itong mga movement na to, ito po yung ginagamit ko para sa mga special needs children, mga may autism, may global delays, may ADHD or Down syndrome. Ako po yung gumagalaw sa kanila. Bale, ginagamit ko po yung nervous system ko para kausapin yung nervous system nila para gumalaw. Kasi yung paggagalaw yan yung gumigising sa brain ng mga bata, 'di ba? So hindi sila nakagalaw dahil may nangyari sa kanila habang yung pregnancy or giving birth. No, so yung katawan ko ay inform yung nervous system nila para gumalaw. Kung Ma'am Ellie. Yes, kapartner. Go ahead, kapartner Randy. Eto, bakit mag-last na ako eh? Sige. Okay lang po. Partner. Parang nakakabitin. Bitin. Go, nabitin ako eh. Yes eto, po. Ma'am Ellie, saan ka ba pwede namin kontakin? Yan. Sa social media ko po is UNLTD PH, both sa Facebook at saka sa IG. And also Biohacking Pioneer PH. Yan po yung aking social media page. But I also have a big group called Biohacking Philippines sa Facebook. Almost 12,000 na po kami doon. Wow. And I share po mga free biohacking insights kasi ang dami pong nagtatanong about everything under the lahat ng health issues po. Tinatanong doon and then sinasagot ko as much as I can na libre. And then hindi lang po ako but other practitioners are and it's also. Online, ma'am, yung mga increase. Public group po siya. So, public group. Okay. Yan po ang service ko sa mga Pilipino na magbigay ng libreng information para they can take control of their biology po.
para hindi na sila, a slave to their bodies. Diba? Ayan po yung website ko is ellieabella.com as well. Yun, sa mga gustong magtanong pa. At ako, marami rin pa rin sanang tanong. Kaya lang, kulang lang tayo ng Ma'am Ellie sa oras. Yes po. Kasi parang may isa pa nga akong tanong pero mamaya na siguro. Kaya online na lang. Okay, sige Pupunta po. na lang ako sa website nyo, sa socials ninyo. Maraming salamat, Kapartner Randy, na nakasama natin ngayon ang ating special guest, Miss Ellie Abella, ang founder ng UNLTD.ph. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat po. You're welcome. Salamat po, Partner Randy. Kapartner Randy, parang gusto ko na mag-smile buong program kapag kausap siya. Siya pa lang, parang may biohacking na ako na-absorb. Nakikita ko nga, kitang-kita namin. Diba? Kaya kung kailangan nilang service ng kanilang company ni Ma'am Ellie, puntahan nila yung mga social media na nabanggit at pwede silang mag-inquire. Kapartner Randy, 7:42 na ang ating oras. Ayun. At syempre mga kapartner, huwag kayong aalis. At may isang katanungan na naman galing sa isang nagtanong sa social media ang sasagutin ng ating partner na lawyer. So, magbabalik muna ang inyong kasangga sa negosyo, ang business natin to. Babalik po kami. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Nasaan ka kaya kapag biglang yumanig ang lupa? Handa ka ba kapag ito ay tumama? Ang lindol ay biglaan. Ang araw at oras ng pagtama nito ay hindi mo malalaman. Upang makapaghanda sa ganitong uri ng kalamidad, makinig sa mga balita ukol sa lindol, makilahok at seryosohin ang mga earthquake drill. Alamin ang mga dapat ihanda bago ang lindol. Ipasuri sa mga otoridad kung ang inyong tahanan o opisina ay earthquake ready. Higit sa lahat, ihanda ang sarili. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ikonsulta mo usaping legal at medical tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang sabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan.
nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Ako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot, sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV. Radyo La Verdad, 1350. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Business natin to, nagbabalik dito po yan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, 7:47 ang oras, kasangbahay. At kami pa rin po kasama niyo. Ako po si Manuel Recuenco and kapartner Randy. Kamusta ka naman? Ayun. Okay ako dito sa aking kwarto. Baka naman nandiyan ka na nagbabayo-hacking ka na dyan sa... nagbabayo-hacking na ako eh. At least, malinaw na yun, no? Parang gusto ko na sa nature gawin yung trabaho. Parang nakikita mo ang may mga halaman. Parang nakaka-relax eh. Parang hindi masyado stressful ang trabaho. Ang nakaka-stress yung mismong city, di ba? Oo nga, sa totoo lang. Lumabas tayo katulad sa inyo, partner. Nakaka-stress ko eh. Ang problema naman ay yung biyahe mo. Kapag palabas ka na, yun ang matatraffic. Pero, kapartner Randy, pupunta natin ang ating segment na ngayon. Pero, live pa rin tayo sa Radyo La Verdad 1350 sa AM Band. On Facebook ay Business Natin to. At sa YouTube naman ay UNTV News and Rescue. At ngayon, para sagutin ang ating legal question ngayong gabi, kapartner Randy at mga kapartners na nanonood, i-welcome natin via Zoom mga kasama natin mula sa ang ating abogado ngayong gabi, si Attorney J.R. Bayod. Attorney, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi Attorney Bayod. Mula po siya, Attorney kapartner Randy sa MCGI Law Center. Attorney, bati naman kayo sa ating mga taga-subaybay sa Radyo La Verdad. Magandang gabi po sa inyo lahat. Po, salamat naman sa pagkakataon. At kapartner Randy, meron tanong dito, babasahin na natin kapartner Randy. Sige po. Ito po, Attorney JR, hihingi lang po ako ng advice. Ang tanong po mula kay Dexter, hingi lang po ako ng advice. May sinangla po sa akin na bahay, 2 years ang kontrata. Ang usapan po namin kahit nakasangla sa amin ang bahay ay sila ang titira. Pero mag-uupa sila ng 250 o 2,500 monthly. Nakakabayad naman sila pero minsan delay po. 2 years na po ngayong katapusan ng August ang kontrata namin. Dapat ibabalik na nila yung napag-usapan sa kontrata. Ang problema, isinangla nila sa iba na hindi pa nila nababalik ang pera na 50K. Kapartner Randy, yun ang tanong niya. Wow. At yes, Attorney, paano ba ang gagawin ng ating ang tawag dito yung nag-text sa atin? Ano ba ang dapat niyang gawin? Lalabas po kasi ang pinaka-primary niyang gusto mangyari is may balik yung 50,000 pesos. Mm-hmm.
Kung yun ang pinaka gusto niyang objective, ang pinaka madali po niyang gawin is mag-file na lang po siya ng small claims. Ayun. Without regard dun sa sanglaan. Kasi pag dun sa small claims, isang hearing lang yun. Pagkatapos ng isang hearing, yung judge ay magde-decide na agad. Yun. Hindi katulad nung ipo-foreclose mo pa yung sanglaan, madugo pa yan. Tagal-tagal bang proseso? Pero Attorney Bayod, ano pong proseso ng small claims sa mga hindi pa po aware po dito? Opo, yung sa mga small claims po, sa mga merong kautangan o sangla or yung yung nagpapaupa, basta ang claim is hindi ilalagpas ng 1 milyong piso, pwede kayo mag-file po ng small claims para mabilisan po yung pagre-recover ng pera na doon sa defendant. Ngayon po, bago kayo small claim, question po. Saan pwede kaya mag-file ng small claims? Magpa-file po ng small claims kung saan nakatira yung nagre-reklamo. Or actually, pwede din po doon sa residence kung nung nire-reklamo. Pero syempre, mas convenient kung sa lugar mo, doon ka magpa-file. Doon sa Metropolitan Trial Court pag nasa Metro Manila or Municipal Trial Court pag nasa labas ng Metro Manila. At pero Attorney Bayad, may hearing ba ito? Halimbawa, nag-file ka ng small claims at yung sisingilin mo ay nasa Boracay at dito ka sa Quezon City nag-file, kailangan ba siyang pumunta ng Quezon City at obligado po ba? At may lawyer po ba dito? Kailangan ng abogado? Po, kailangan niya pong pumunta ng Quezon City kahit nasa Boracay siya, or else made-default siya. Kung ano yung claim ni plaintiff, ibibigay agad sa kanya yon. Pero kung kailangan ng lawyer, actually bawal po ang lawyer sa small claims. Yun pala, Kapartner Randy. Go ahead, Kapartner Randy, baka may follow-up kayo. Yes, may follow-up din po. Attorney, paano po yung sabi kasi kanina sa question, may mga kasi ang sabi magbabayad yung ng 2,500 yung umutang. But may mga delays. Minsan delay. Paano kaya yun, attorney, yung nade-delay na bayad na monthly rental yata? Tama ba yun? Kasi po yung nagpapaupa, yung nagsasangla, kanya pa rin naman yung property. Pwede niyang ipaupa yung kahit kanino. Kaya gusto para lumalabas sa question, pinapaupahan nila yung property sa halagang 2,500 pesos. Kumbaga ang lesser dito is yung nagsangla. Okay. So paano, attorney, kung kasi ang sabi yung sinanglang property sinangla uli sa ibang tao. Paano kaya yun? Okay lang po yung kasi siya yung nauna na pinagsanglaan. So pwede between yung kung sino po yung pinakauna, siya yung pinaka may preferred right. Kailangan mabayaran mo na yung unang pinagsanlaan bago bayaran yung ikalawa, ikatlo. May bilang po, attorney, hanggang ikatlo pwede pa or more than 3. Or more pwede po. Yes po. Okay. So ganun pala. So ang pinaka-importante ng punto ni Attorney JR ay sampa na ng small claims. Total, ito ay wala namang abogadong kailangan. Sila lang, attorney. At kung di dumalo yung kailangan magbayad, anong ibig po sabihin ng default, attorney? Yung ba ay may kasong bago? Paano po yan? Di ba? Ibig sabihin, pagbibigyan po si plaintiff kung ano yung hinihingi niya sa korte. Ganon. Ayun. So yung pala ang paliwanag doon. So maraming salamat at baka may follow-up pa si attorney na ito itawag ko sa iyo, Kapartner Randy. Para kasing lawyer dyan. Ikaw lang naka-necktie. Kapartner Randy, baka may follow-up ka. Go ahead po. Sanay na ako at Attorney Manuel. Pwede. Wala na akong follow-up questions, partner. Kasi maliwanag naman na natin na ipaliwanag ni Attorney JR yung ating sagot doon sa ating sender. Nga, kasi kung magsasampa ng iba pang anong kaso, attorney, kung sakali gusto niya ng madugupang proseso, anong kaso po pwede niyang isampa?
kung hindi yung small claims. madugong proseso, yung foreclosure of real estate mortgage. Yan, mas madugo at mga ilang mas matagal, mas madugo, mas magastos. Iyon. Kaya ang decision ni Attorney J.R. Bayod ay mag-small claims na lang. Maliwanag yan. At sa mga gusto rin magtanong, pwede po kayo dito sa aming segment na Legal Beast. Magpapasalamat tayo ka-partner Randy sa ating abogado tonight from MCGI Law Center, Attorney J.R. Bayod. Kami po ay natutuwa at abogado na kayo ngayon. Kasi nung mga panahon nakakasama namin siya sa legal department at ng Radyo La Verdad, hindi pa lawyer siya. Nag-aral pa lang siya ka-partner Randy. Pero ngayon ay ganap na siyang abogado. Congratulations, Attorney J.R. Bayod. At salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Alright. Yan, ka-partner Randy, parang closing na rin tayo at maraming salamat. Mamimiss natin si ka-partner Chris. Medyo busy lang ngayon, ka-partner Randy. Tama ka dyan, partner. Sobrang busy. Actually, kanina, dapat tatakbo na talaga ako dyan. Yun nga lang. May sumingit pa isang meeting. Yan lang. Talagang kailangan mo mag-biohacking kasi napaka-stressful ng buhay mo. Pero alam mo, tuwa ako ngayon ka-partner Randy, hindi traffic. Simula sa may North EDSA hanggang sa Balintawak. Sabi ko, hindi traffic, kaya tuwang-tuwa ako. Ay, sayang. Dapat dumiretso na ako. Oo nga. Inaasahan ko talaga sobra pero medyo magaan. Sabi ko, anong nangyari? Baka sila ay nagre-relax muna mga tao ngayon. Ayun. Sige, partner, na tayo? Sa mga lahat, mga gustong teka lang. May umahabol. Go. Gusto ko sana, ito, may mga gustong magpa-shoutout. Sa ating, mga comments? Mga komento, no? Sige, go. Sir Mike Repolona. Angelo Aridaha, Michael Guevara, and Rodelio Avila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much sa mga nanonood online at nakikinig sa radyo, sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat. Kapadre Randy. Ayun. At syempre, mga partner, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakinig po. At syempre, gusto ko magpasalamat din kay Kuya Daniel Rason, kay Ma'am Annie Antoy, sa ating technical at sa ating EP. Ayun. Nandyan sa ating studio si Ma'am Shelo. Magandang gabi po. Salamat po. Porma siya ngayon para may pupuntang party ata. Para may party after pa nito. Kaya kailangan niya na mag-biohacking kasi stress din ang buhay niyan. Oo nga. Mula umaga yan hanggang gabi, stress yan. Oo, grabe. So maraming salamat. At ka-partner Randy, asahan din po tayo sa araw ng Martes at Huwebes ang programang Business Natin To Business Natin To live dito sa Radyo La Verdad at sa mga social media natin alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ayun. So out na tayo mga partner, no? Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Alam. Chris and Randy, lumapit lang kung may tanong. Chris and Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Randy, lahat masasagot. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.